Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 5, talata 38 hanggang 42. Binibigyan diin ng ating Panginoon sa mabuting balitang ito na wag nang maghiganti. Sapagkat ang kalikasan natin, ang kalikasan ng tao ay ipagtanggol ang ating sarili. Kung ano ang masamang ginawa sa atin, kailangang bigyang katarungan. Kahit pa nga gantihan din ng masama ang taong gumawa sa atin noon. Ito ang kalikasan ng napakaraming nilalang. Ipaglaban ang sarili, ipaglaban ang pangalan, ipaglaban ang sariling buhay. Ngunit ang mabuting balitang ito ay inaanyayahan tayo sa isang bagong kalikasan. Ito ang kalikasan ng Panginoon. At ito rin ang kalikasan ng mga taong nananampalataya kay Hesukristo. Mga taong iniwan ang lumang pagkatao, ang nakaraan na balot ng karahasan, at dinamitan ng mga sarili ng isang bagong tao, isang pagkatao sa larawan ng Panginoong Hesukristo na hindi naghiganti sa kasamaan at kasalanan ng tao. At kung ating iisipin, kung ang tao ay maghihiganti, ang kasamaang ginawa ay susuklian din ng masama. Hindi na magwawakas at matatapos kailanman ang kasamaan. Kaya nga may mga salitang nakasulat sa kasaysayan ng tao, ubusan ng lahi, ubusan ng pamilya. Kapag may namatay na isa sa amin, may mamamatay din na isa sa inyo. Kung may masaktan na isa sa amin, may masasaktan din sa inyo. At itong larawan na ito ng sangkatauhan na balot ng paghiganti na umaabot sa karahasan ay nagdadala sa tao sa mabibigat, malalagim at madudugong digmaan. Sa madaling salita, nawawalan ng totoong kapayapaan. Hindi natatapos ang kasamaan. Kaya nga ipinakita ni Hesukristo ang sagot. Noong kinuha niya ang kawalang katarungan ng tao sa kanyang katawan, siya ay ipinakong walang kasalanan, siya ay ginawaan ng kasamaan, siya ay hinatulan ng walang sapat na katibayan. Siya ay Diyos, ang Panginoong Hesukristo ay anak ng may kapal. Mayroon siyang lakas at kapangyarihang maghiganti. Ngunit naging laman ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili na nakasulat sa ebanghelyong ito. Hindi naghiganti ang Diyos. Sa madaling salita, sa harap ng buhay natin, sa harap ng mga pagkakamali at kasalanang nagawa natin din sa ating kapwa, sa ating sarili, higit sa lahat sa ating Panginoon, makikita natin ang kalikasan ng Diyos, isang Diyos na hindi naghihiganti. Isang Diyos na pinagbibigyan pa rin tayo ng pagkakataon upang magbalik loob, upang tanggapin ang kanyang pag-ibig at magkaroon ng bagong kalikasan. Ito ay paanyaya. Upang magapi ang kasamaan, hindi kailangang kasamaan din ang gagamitin. Upang magapi ang kasamaan, kabutihan ang dapat gawin. Tanging ang kabutihan na nanggagaling sa Diyos ang kayang sumupil sa kasamaan na napakatagal nang namamayani sa buhay nating lahat. At ito ang ginawa ng ating Panginoon, ang paghihiganti ng Panginoon sa ating mga kamalian, kasalanan at kawalang katarungan ay kapatawaran at pag-ibig. Tanging kabutihan
na mula sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.